Get results na tayo. Ayan. So, few things na kailangan mong tingnan dito, no? Since yung account is nasa Philippines, so naka-default to Philippines. Pero what if hindi naman ako sa Philippines magra-run? Magra-run ako sa Canada. Iba yung data for every country, every province, every state. Kahit sa Canada, gagawin niya is buong Canada. What if gusto ko, specific lang na province? So, for Philippines naman, pwede din akong what if Metro Manila lang? What if specific, gusto ko lang makita ano yung volume ng mga keywords na to sa Metro Manila. Yan. So, pwedeng entire country, pwedeng specific state, pwedeng specific radius lang din. Yan. So, madami kang pwedeng gawin dito, madami kang options. Balik lang natin. Ano yung time frame na gusto kong makita yung result. So, typically gusto kong makita parati last 12 months. Pwede mo din i-shorten, pero hindi ko ito madalas pinapalitan unless may specific scenario lang. So, based dun sa pag-scan, yung mga keywords na na-identify na potentially ay relevant, it doesn't necessarily mean lahat ng to nag-exist sa landing page. Ang ano lang ito is, ito yung mga relevant keywords. Okay? Na tingin ni Google ay relevant doon sa finid ko sa kanya na landing page. Okay? So, ngayon, ginagamit namin to para ma-identify, para ma-segment, alin yung keywords ko for tofu, mofu, and bofu. Yan. Pero bago tayo pumunta doon, before tayo pumunta sa segmentation, explain muna natin, kasi aminin ko, nung bago ako, hindi ko alam basahin. I mean, naiintindihan ko, average monthly searches, naiintindihan ko tong column na to. Pero yung iba, hindi ko masyadong magets para saan sila. Especially yung mga trends, yung mga ganun. So, importante na alam nating basahin to. Okay. So, ito yung list of keywords. So, titingnan mo, 1,648 yung keywords na na-identify niya na relevant sa business. So, minsan 10 lang to yung default ni Google eh. So, akala mo, ay 10 lang ang nakita niya. So, pwede mong palitan to para makita mo lahat. And then, pwede mo din siyang isort by column. Kung itong kada column na to, pwede mo siyang isort. So, kung gusto mo makita lahat ng high search volume, isusort ko siya doon. Pero kung gusto kong makita ano yung mga changes recently in the past 3 months, ano yung mga keywords na trending, or may changes in the past 3 months, hindi nag-work na maayos yung sort. Dapat, ang gagawin niya dito is, anyway, actually nag-work siya kasi yung number kasi yung parang hindi niya masort na maayos yung number. Anyway, yung 3-month change, ito yung trend in the past 3 months sa keyword na to. Tinitingnan ko to madalas kasi kung magbibid, for example, easy guitar song chords, in the past 3 months, may 23% increase. Ibig sabihin may demand for it. Tumataas yung search, like ito, guitar tutorial, 125%, which validates my offer, yung offer ng client, di ba? They're looking for guitar tutorial. In the past 3 months, 125% ang increase. Madaling ko to kay client. So, we're in the right track. Kailangan mo nga mag-advertise for this one kasi may 125% increase in the past 3 months. And then, year on year, tumataas siya ng 125%. So, bakit ko kailangan malaman yun? Kasi, importante siya sa akin para ma-validate ko na, okay, itong keyword na to is high value. Tumataas siya eh. Yung trend niya upward. Itong keyword na to, say for example, yung magandang keyword. Basic guitar chords. Static. Flat lang siya. Parati lang ganon. 18,000, same lang yung demand, di nagbabago. In the past 12 months.